Hello mga katurismo! Ako si Angeline at sasamahan tayo ni Cham, ang inyong magiging gabay sa galang ito na tuklasin ang hiwaga ng Maria Aurora. Alam niyo ba kung saan nagmula ang pangalan ng bayan ng Maria Aurora? Ipinangalan ito sa unang anak na babae ni Pangulong Manuel L. Quezon na si Maria Aurora Aragon Quezon at First Lady Ginang Aurora Aragon Quezon. Ang Maria Aurora ay isa sa 8 munisipalidad na bumubuo sa probinsya ng Aurora. At sa lahat ng bayan, ang Maria Aurora lamang ang bayan na walang dagat o matatawag nating non-coastal. Ito ang pinakamalaking munisipalidad sa probinsya ng Aurora. Ang Millennium Tree or Balete Tree ang isa sa pinakakilalang hiwaga o asset ng Maria Aurora na dinadayo ng mga turismo. Paano naman kaya ang iba pang hidden gem ng Maria Aurora na hindi pa masyadong natutuklasan ng mga tao? Tara, sabay-sabay nating alamin at tuklasin ang mga hiwagang ito. Arat na! Laging tandaan, sa bawat paglalakbay ay laging makinig sa instructions. At syempre, siguraduhin handa ang sunscreen, payong at appropriate outfit para sa gala. Stay hydrated mga katurismo, huwag kakalimutang magbaon ng tubig at have fun responsibly. Sa galang ito, tandaan, your safety is our top priority. Ikaw ba ay nalulungkot, nayayamot at nagmumukmuk dahil sa stress sa ACADS, sa work, sa maingay na roommate mo o sa partner mong nagawa pang sabayan ng init ng panahon sa pagpapainit ng ulo mo? Halika at una nating puntahan ang unang nakatagong hiwaga ng Maria Aurora. Tanging ang kaluskos ng dahon at huni lamang ng mga ibon ang babasag sa nakabibinging katahimikan sa Basal Eco Forest Park, na talaga namang bagay na bagay for unwinding and de-stressing. Bakit kayo dapat dumayo sa Basal Eco Forest Park? Unang-una nga ay kung ikaw ay stress at gusto mong takasan ang iyong mga problema. Pangalawa, kung ikaw ay galing sa breakup at gusto mo ng tahimik na lugar para sugatan mong puso. At pangatlo, kung ninanais mo mag-explore ng mga lugar na bago sa panlasa mo. Ikaw ba ay budget conscious? Bakit hindi natin puntahan ang Basal Eco Forest? Guess what guys? Libre po ang pagpasok rito. Pangalawa, presko at malamig ang simoy ng hangin, kaya naman magandang maglakad-lakad o mag-picnic sa ilalim ng mga puno kasama ang inyong loved ones. Pangatlo, para naman sa mahilig kumuha ng pictures, ang mga tanawin sa park na ito dahil pack na pack na ito for Instagram. Mula sa mabeberde at naglalakihang mga puno, mga hayop, at sinag ng araw na nagbibigay ng magandang background for picture taking. Ano naman ang maaaring maging problema sa pagpunta rito? Ang pagpunta rito ay challenging at hassle para sa iba dahil required na magdala ng sarili nilang sasakyan. Pero, maaari ring umupa ng tricycle na nagkakahalaga ng 200 piso sapagkat walang jeep o kahit na anong pampasaherong sasakyan ang dumadaan sa lugar na ito. Maaari ring makipag-ugnayan sa local transport providers para magbigay ng discount rates o special packages sa mga turista na nais pupunta sa park. At pangalawa, dahil nga may kalayuan ito, ay ang pag-i-invest sa pagpapagawa at pagpapaganda ng kalidad ng mga daanan at infrastruktura para sa mga sasakyan ay makatutulong sa mga bibisita. Broom! Broom! Kayo ay kumapit at tayo ay tutungo na sa ating pangalawang destinasyon, ang Ascot Basal River. Bakit nga ba hindi dapat palampasin na pumunta dito? Una, kung ikaw at ang pamilya mo o mga kaibigan mo ay stress na sa araw-araw na hamon ng buhay at gustong mag-spend ng quality time together or mag-nature trip, goods na goods ang pasyalan na ito para sa inyo. Maliban sa natural na ganda ng river, marami rin silang ino-offer na activities gaya ng hiking, swimming, fishing at camping na tiyak na pasok sa hobbies nyo. Libre din dito at walang entrance fee na kailangan bayaran kung nanaisin puntahan ang lugar kaya hindi talaga nakakasawa. Ngunit, ano nga ba ang mga problema na maharap sa pagpunta rito? Siyempre, andito na rin ang kadalasang problema tulad ng kakulangan ng mga infrastructure at baku-bakong daanan papunta sa ilog na maaaring maging problema para sa mga turista. Mahihirapan ang mga sasakyan kagaya na lamang ng kotse or four wheels at iba pang mga sasakyan na hindi angkop para sa lugar na magiging dahilan para maglakad ang mga turista mula sa main road hanggang sa ilog.
At syempre, ang solusyon, maaring makapag-ugnayan sa mga local authorities para sa improvement ng mga infrastructure gaya ng mga kalsada at paglalagay ng signage at direction patungo sa ilog para sa kaligtasan ng mga turista. Maaari ring mag-provide ng rental services gamit ang mga sasakyan na angkop sa lugar. Okay, headcount muna tayo para masigurong walang mali-left out. Dahil sa galang ito, walang maiiwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kompleto pa tayo. Halika na at tumungo naman tayo sa di malasang 3-layer falls. Kung trip mo ang nature trip for unwinding after i-announce ang napakakalokang result ng exam mo, perfect na perfect ang pasyalan na ito. Ang nakikibighaning ganda ng kabundukan habang nilalakbay ang daan patungo sa falls ay talaga namang kamangha-mangha. Dahil sa init ng panahon, maaari mong dayuhin ang pasyalan na ito kung nais mong makapagtampisaw sa malamig na tubig na nanggagaling sa talon. Idagdag mo pa ang napakagandang tanawin na okay na pang background for photo opportunity. Pero sa bagong makarating sa magandang lugar na ito, ay kailangan maglakad ng mahigit 30 minutos mula sa main road. Ang daan papunta ay maaaring maging challenging sa mga turista na maaaring kailangan ng local tour guides na may sapat na kaalaman sa pasikot-sikot ng lugar para sa ligtas na pamamasyal. Maaring magkaroon din ng kaunting problema pagdating sa komunikasyon, lalo kung ikaw ay Tagalog o foreigner, sapagkat karamihan sa mga lokal ay Ilocano at Tagalog lamang ang lingwaheng kanilang ginagamit. Isa rin sa maaaring maging problema sa pagpunta rito ay ang seguridad sa paglalakbay. Maaring rentahan ng mga turista para mapanatili ang kanilang kaligtasan habang namamasyal. Maaari ring magbigay ng guide at tips sa mga local tour guides sa mga turista habang namamasyal. Nakagala ka na, nakapagbigay ka pa ng trabaho sa mga taong nakatira sa lugar na iyon. Maaari ring maglagay ng mga trail markers at signage na nag-indicate ng mga directions, distances, at any potential hazards along the way. Nakaahon na ba ang lahat? Tayo na at tumungo sa ating pang-apat na destinasyon, ang Chocolate Cacao Farm and Products. Kung nais mong makaranas ng cultural experience, halika nang makisaya at makikain sa mayamang kultura ng cacao production sa Fabros Chocolate Cacao Farm. Kung ikaw ay interesado at gustong matuto tungkol sa chocolate production, maaari kang bumisita sa lugar na ito. Sa iyong pagbisita ay maaari ka rin makabili ng mga murang chocolates at drinks na gawa lamang sa locally sourced cacao. Mura na, masarap pa! Maaari silang mabisita basta kontakin lamang ang kanilang Facebook page para sa chocolate sighting at kakaibang experience dito sa Chocolate Fabros Cacao Farm. Sa inyong pagbisita, maaari kayong mag-iwan ng magandang reviews online para na rin sa additional promotion ng farm at makuha nito ang atensyon ng iba pang mga turista at tour operators dahil kulang nga ito sa promotion sa madla. Kayo ba ay naniniwala sa mga supernatural creatures? Kagaya ng mga tikbalang, multo, kapre o mga diwata? Kasi kung oo, magiging interesado kayo sa huling destinasyon na ito. Halika at ating silipin ang alamat at misteryo ng Quirino Barlete Park o tinatawag din na Millennium Tree. Kung gusto mo ng kakaibang adventure na involved pa rin ng nature, ay goods na goods sa'yo ang lugar na ito. Sa gitna ng parke, makikita ang isang kahanga-hanga at kay taas-taas na puno ng balete, pinuno at pinakamalaki ng 600 taon na ng kasaysayan. Ang malaking presensya ng malahingganting balete tree at mga sanga nito ay nagbibigay ng vibes na palabas na jug and a beanstalk. Para sa mga taong mahilig sa nature adventure, maaari nilang akyatin ang hingganting puno ng balete up to the 3 meters at mag-selfie. Ngunit bago makaakyat at makapag-selfie sa malahingganting puno, ay kakailanganin munang magbayad ng entrance fee. Para sa mga nais bumisita, 30 pesos para sa mga adults, 15 pesos naman para sa mga bata, at libre naman sa mga may kasamang locals. May kamahalan nga lamang ang mga presyo ng bilihin kagaya ng pagkain at souvenir sa loob ng park. Ito ay masusolusyonan kung makapagbigay sila ng discount para sa mga group tourists dahil perfect din ang lugar for picnic. Maaari silang magtayo ng picnic areas kung saan ma-enjoy ng mga bisita ang kanilang dalang pagkain at kung wala naman, maaari silang magpapasok ng mga food vendors na nagtitinda ng pagkain sa murang halaga.
At dito na nga natatapos ang ating paglalakbay sa 5 nakatagong hiwaga ng bayan ng Maria Aurora. Nais namin magpasalamat sa inyo sa pakikibahagi sa kakaibang karanasan na ito. At bago matapos ang galang ito, laging tatandaan, pangalagaan ang kapaligiran at laging maging isang responsableng turista. Don't leave trace behind. Muli, ako si Angeline. Your tour guide Jamik, And I am Charis, ang inyong gabay sa galang ito.